Shoutout mga kananay, katatay, at shoutout sa inyong lahat. Guys, merong inilapit sa atin, merong inilapit kay tatay na isang tao na masasabi natin na kailangan natin tulungan o kailangan natin alalayan. So ngayon guys, sundan nyo ko at kakausapin natin yung tao na yon. Let's go! So yun guys, aakyat kami. Ayan pa pala yung kakausapin natin. Let's go. Sana hindi ako malaglag. Dandahan lang. Hello. Hello po. Panganay ko eh. Nagluluto. Hindi siya na kayo ate ha. Ito yung bahay namin. Kasi dinaknak na po ng may-ari. Ito yung nakikita ninyo guys. Ito yung bahay ni... Ano pangalan mo ate? DC. DC? DC... Di Guzman. Di Guzman. Okay. Ito po yung bahay nila guys. At yung sahig ito. Yan. Buti pa si ate nagluluto na. Ayan. Yan yung bahay niya. Wala po kaming ilaw kuya eh. Wala kayong ilaw? Wala po. Tulad kami ng ilaw. Okay. Ala, ito So yun yung bahay. guys, kung napapansin ninyo yung kanyang tirahan ito ganito. Ako mismo guys, paano sunod guys yung sitwasyon ng sige, kakausapin natin si Ate Daisy. Guys, ito yung, dito kayo natutulog ate? Ngayon, diyan kayo natutulog. Doon ako sa kabila na to. Ilan kayong natutulog dito o ilan kayong... Pito lang po kami. Kasama na. Ilan ang anak mo? 5 po. 5. So maliliit pa no? Manilis pa po. Asan ba yung mga bata? Isa po nagsimba. Ito po sila. Sige, sige. Pwede ate magkwentuhan tayo? Opo. Dito na lang po. Kuya. Dito na lang ba? Wala ka rin po So yun guys, sabi ni ate, ngayon ko lang narinig ito sa kanya, narinig sa isang tao na yung Indian seat. Di ko alam kasi yun yung Indian seat kung anong ibig sabihin, no? Yun pala, uupo kami ng nakalapag. Ito, ayan o. Yan, nakalapag kami dyan. Magkukwentuhan kami ni Ate Daisy. Asan mga anak ko? Nandyan po sa... Andito po, nandyan. Ayun po yung panganay ko, nagluluto. So yun guys, andito kami ni Ate Daisy, sa bahay ni Ate Daisy, at yung forma ng upo namin is ganito. Indian seat daw. Yan, akala ko Chinese seat. Yan guys, yung isa sa anak ni Ate Daisy. Sige pa, open. Upo ka dong. Upo ka muna. Yan. Yun guys, nandito kami sa bahay ni Ate Daisy. Pangalan mo is DC Di Guzman. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, yung forma ng upo namin is ganito. Kasi wala daw silang upuan. So ngayon, Ate DC, may mga konting katanungan ako sa iyo, no? Ano trabaho ng asawa mo? Wala po. Walang Ako trabaho. lang. Ikaw lang yung naghahanap buhay. Ano yung hanap buhay mo sa ngayon? Nagtitinda ng? Ng ano? Lumpia. Nagtitinda ka ng lumpia. Okay. Yung lumpia na yan, saan mo naman kinukuha? Ikaw ba yung nagluluto? Hindi po, naangkat lang po. Inangkat mo rin. Naangkat po lang sa Inaangkat mo dun sa C6. Kumbaga, ang tawag nun, vendor. anong tawag nun, Ate Che? Yung, halimbawa, ako yung magluluto, tapos ikaw yung kukuha. Ano? Porsintuhan. Ayun, namumursintuhan lang siya guys ng lumpia. Sa isang araw, o araw-araw ka rin bang nagtitinda niyan? Araw, madaling araw pa nga po eh. Alas 3 na madaling araw? Alas 3 na madaling araw, anong oras kayo natatapos niyan? Isang gabi na po. Pag hindi pa ubos. Magkano naman yung kinikita mo at magkano naman yung halaga ng nakukuha mo, inaangkat mo doon? Minsan yung 100 pieces po na lumpia. 5 piso lang yung isang, doon yung isang piraso sa akin. 5 piso. Okay. Pag nakarami po ako,
umabot din po ng ano, 400, Okay. 500, ganun Okay. po. Para pag naubos, pero kung ano, hindi po nauubos, mga 300, 200 lang po yung kita. Okay. Yun na po pang araw-araw na po. Pero sabi mo, nabanggit mo kasi na yung asawa mo is walang trabaho. Opo, agad po lahat. Ano po yan? May karamdaman siya? Ay, wala naman po, kasi wala na lang po talaga mapasukan. Anong dating pinapasukan niya? Ano Labor dating- po, construction. Sa construction, nag-labor siya ng construction. Ilan taon ka na nga po? 36 po. 36 si Kuya. Ano pangalan ng asawa? Edwin. Edwin. Wala yung Christmas ko. Edwin. Ilan taon na rin siya? 46. 46. So, Pagigante. ang panganay niyo ilang taon na? 13 siya pa si Dylan. 13 years old. Opo, high school na po. Itong bunso niyo, 2 years old. 2 years old. Ilang taon na si Mr. niyo na wala ng trabaho? Ano na po, taon na. Siguro mga 3 taon na rin na walang trabaho niya. Dapat, Dapat siya talaga eh. dapat mag-isip siya ng yung, kumbaga para sa pamilya, di Wala ba? siyang ano eh, wala siyang lakas. Asan siya ngayon? Andun po sa labas, may kinuha lang po. May inutusan po kasi gumawa ng hagdanan. Okay. Pa-side and side. Ngayon ate, tuloy tayo dun sa iyo. Sa loob ng halos 3 taon na si Kuya hindi na nagtatrabaho o wala nakapasok ang trabaho, ikaw na po ba ang Ako po lahat. Kahit ano, inirarakot. Namamasura po kami sa gabi. namamasura kayo sa Opo. gabi? Anong klaseng pamamasura sa Yung gabi? mga sakot-sakot po yan na basura. Yung ano, takot basura ganun. Ibig sabihin, katulad nung Nangangolekta po kami ng basura sa mga kapitbahay. tapos bibigyan din kayo Opo, nila kung binabayaran magkano. nila ako. Ayun po, yung pinangkakain-kain din po namin. Okay. Sideline. So kanina ante, bago tayo nag-start no, di nyo nahalata guys no, kanina bago ka, pag-start pa lang namin, yung tanong ko kay ate, naiyak na kagad siya na tumutulo na kayo yung kanyang luha. Ngayon, ulitin ko no, bakit na ano mo yung emosyon mo ate, ano yung iniisip mo kaagad doon, ano yung naalala mo, di ba natanong kita kung ano yung tinitinda mo, tapos bigla kang naluha. Ano yung naalala mo, ano yung may naging ano ka ba doon sa pagtitindan mo, ano ba yung naging Ano eh, hindi ko kasi ito nararanasan dati. Yung namabay pa po yung mama ko, okay naman kami. Dalam ko lahat eh. Alam lahat. Problema, parang pasan ko. Yung mga anak ko, kung di ko ako maghanap pa, walang lalamunin. okay? Kaya, kahit mahirap, papasuhin ko na lang. Ay, katano, racket. Para may pagkain sila araw-araw, baon. Okay. So ibig sabihin nakakaano guys no ng sitwasyon ni ate kasi siyempre sabi ko nga tayo naging mahirap man tayo hanggang ngayon mahirap pa rin tayo pero hindi naman yung ganito na naranasan yung ganitong sitwasyon no na tulad nga ni ate. Saka sa pamilya kasi sa mag-asawa kasi dapat is nagtutulungan tayo. Ngayon sa ganitong sitwasyon ni ate, parang hindi ko lubos maisip kung bakit naiisip ng asawa o ng lalaki na hayaan lang si asawang babae na siya yung maghahanap buhay. Para sa akin guys, no, para sa akin, dinanas ko naman yung, na hanggang ngayon naman din mahirap, yung hirap na dinadanas ko pa rin. Pero, hindi ko naman ipinagmamalaki yung aking sarili na naging maayos naman sa pamilya ko, no? Naging perfect ako na padre di pamilya. May mga pagkakataon din na nagkaagaw ako ng pagkakamali. Pero, hindi ko sila napabayaan. Inisip ko yung kapakanan ng aking mga anak. Kaya, ito kay ate, paulit natin ang pangalan mo ate. Daisy po. Ate, ito kay ate Daisy, na ano yung damdamin ko sa kanya kasi unang-una yung katawan ni ate Daisy, ayan kung napapansin nyo guys. Sakit na lang kakatrabaho. You know, Pinapatos ka, isang araw, at madaling araw. Ngayon, diba? yun ako nandang kahit nalilin. So kung napapansin nyo guys, yung
Dili-dili pa ni... Minsan tubig na may asukal. Nakakaano ng damdamin guys, no? Kasi, yan, kung mapapansin nyo, tinatyaga ng bata yung ganyan, tapos yung... Hindi naman siya nag-ano tayo ng tao, no? Pero, kailangan natin ng ano sa isang pamilya. Then, may maliit pa. Ito, kung mapapansin nyo, di ba, no? Pagka nagtitinda po ako, ito po yung naiiwan. Minsan kasama ko po yung asawa ko magtinda. Ito sinasama namin magtinda kasi tumatawid po ito mag-isa sa C6 eh. So ngayon ate, ano yung nais mo sana sa pamilya mo? Ano sana yung gusto mo sa pamilya mo? At nabanggit mo kanina, ngayon mo lang ito naranasan. Bakit mo nasabi na ngayon mo lang ito naranasan? At ano ba dati yung ikaw? Yung kayo? Yung dati po kasi, nabubuhay pa po yung mama ko. Hindi niya sa amin pinaranas yung ganitong buhay. Yung makakain ka, bukas wala. Yung mama ko po kasi, wala rin po kasi kami papa dati. Okay. Iwanan din po kasi kami. Okay. Ngayon, yung mama ko po yung tumaguyod din sa amin. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang po kami. Dalawa kayo magkapatid. Okay. Panganay po ako. So yung kapatid mo na ngayon, ano yung estado ng kanyang sitwasyon? Yung buhay naman po ng kapatid ko po ngayon, okay naman po kasi may sarili po silang tindahan sa Commonwealth Market. Wala sa dito Pag kayo wala naghiwalay po kasi kami, may pamilya na rin po kasi. Pag wala rin akong pera, nakita po talaga ako yun. Hindi naman niya ipinagkakait yung tulong niya. Hindi po. Ayun. Alam niya, pag wala po talaga ako, napunta, binibigyan po niya kami. Minsan, mga anak ko po, doon po nagbabakasyon sa kanya. So, yung sinasabi mo ate na kinikita mo sa loob ng isang araw na magkano? 300? Pagka maganda-ganda po, naubos din pa minsan 500. 500. Pero yung 500 na yun is minsan lang. Minsan lang. So, kadalasan mga magkano yung talaga? 300 po. 300. Sa 7 kayo, Bibili pa po ng bigas. sa isang araw, ilang kilo yung nauubos niyo na bigas? Sa 1 kilo lang po nabibili namin eh. Bakit 1 kilo lang? Cash budget pa po, baan pa po ng bata rin ng bukal. Buti Bibili nagkakasya, pa po ng gas. buti naman nagkakasya sa inyo yung 1 kilo sa isang araw. Yung minsan po, yung sa barangay feeding. Okay. Kasali po kami, kaso graduate na po kami. Okay. Nakakakuha po kami ng ayuda. Okay. Pero tapos lang po. So ibig sabihin dati, Pinabudget ko lang po. so dati mayroon kayong kasali kayo doon sa feeding ng barangay. So ngayon, ano na yung wala na, Wala tapos na na. po, sariling sikap talaga. So ngayon, anong magiging sitwasyon? Kumbaga, kung ano yung inyo, yun na lang talagang pagkakasahin ninyo. Pero para sa akin, yung 1 kilong bigas sa isang araw, Isang araw lang po, tapos bukas bibili na lang po ulit. okay ba yun para sa akin? Kasi 7 kayo, buti nagkakasya sa inyo. Kasi naman po, kasi minsan hindi na po ako nakakain dito sa gabi, din ako sa amo ko. Okay. Sila na lang. Okay. Tapos alas 2 naman na uwi yung isa kong anak galing eskwela. Sila lang naiiwan. Ilan yung nag-aaral mo ngayon ng mga anak? 2 lang po na pag-aral ko ngayon. 2. Yung isa pa po kasi hindi ko pa po pinapasok kasi minsan walang bantay sa maliit. Ibig sabihin, Yung asawa ko kasi hindi naman naasahan. ibig sabihin, tanong ko, ilan na dapat ang pwede mag-aral sa Dapat mga anak? 3 na po sila. 3. Anong year yung High panganay? school po, grade 7. Panganay, high school, grade 7. Yung pangalawa, Grade 4. grade 4. Yung pangatlo Yung dapat, isa po sana, na po yan. Kaso mag-kinder ko pa lang po yan eh. ilang taon na siya? 7 po. 7 magwawalo na. Magwawalo na pero pakinder pa lang. pakinder pa Okay. So hindi pa siya nakatikim o hindi pa nakaranas na mag-aral. O di ba? Parang nakakaano guys, no, nakakaano ng damdamin. Tayo mismo isipin natin yung sitwasyon sana ng mga bata, no, kasi kailangan ng mga bata na yung sa murang edad nila mailagay sila sa tamang education, yung mapag-aral kaagad sila, malaman kaagad nila yung ng estado ng bang makapag-aral kaagad sila para maaga din silang matuto. Paano yan si Veronica po. yan si Veronica kasi mag-8 na daw, mag-8 years old na pero hindi pa siya
kumbaga hindi pa siya nakakapasok o wala pa siya talaga as hindi pa nakatikim ng o nakapasok ng paaralan. Kawawa yung bata, di ba? So ngayon, kung ating pagmamasdan guys o ating imamanimas yung pamilyang ito, ito yung mga karapat-dapat na bigyan natin ng pansin. Kaya sana guys, sa mga makakapanood ng video na to, bigyan po natin siya o bigyan natin si ate ng kunting alalay kung po pwede lang. Ngayon ate, kung ano yung dapat mong sa mga susunod na sitwasyon, kasi ganito, ito, wala ka bang iniisip, wala ka bang pinaplano na ano ba dapat gawin, hanggang dito na lang ba? Ano ba yung sa'yo, ano sa palagay mo, ano yung mas magandang, pero para sa akin natin dapat kayo mismo mag-asawa, nag-uusap sa sitwasyon. Usap naman kami, kaso wala naman siyang pakinig. Ako po lahat nag-iisip ng babayaran. Hindi nga kami nakakabayad po ng upay. Paano yan ate? Halimbawa lang, no? Tutulugan ko lang. Halimbawa lang, no ate, mayroong magandang loob sa'yo, sa pamilya mo. Ano yung magiging estado, ano yung magiging sitwasyon, o ano yung may papangako mo halimbawa kung mayroong tutulong sa'yo o magpapaabot ng tulong sa iyo, kasi si Mr. ganyan, siyempre hindi natin masasabi, di ba? Ang kailangan ko kasi dito, ako mismo para sa akin, iniisip ko yung dapat sa isang pamilya kayo, ganun na yung estado ninyo, dapat mag-asawa kayo, magkaano kayo, kung ano yung magkatuwang kayo, di ba? Ngayon, paano halimbawa, ako bibigyan kita ng 5,000, ano yung gagawin mo doon sa halimbawa na 5,000 na ibibigay ko sa iyo, ano yung pwede mong gawin doon para sa pamilya mo na hindi masasama yung partner mo, asawa mo, kasi hindi naman siya gumagawa ng paraan, di ba? Ng bahay. Kami na lang po mag-iina sa anak ko. Hindi naman kasi siya kumikilos pagka hindi mo bigyan, hindi rin kikilos. Kailan lang niyang kumilos, kahapon lang. Pinunugan lang kami, hindi niya ako minsan tinutulungan magtira. So, siguro guys, ito na lang siguro sa akin, no? Ang may tutulong siguro natin dito kay ate, ano yung pangalan mo nga? Ate Daisy, paulit-ulit si tatay, no? Yung may tutulong natin dito, pansamantala siguro kay Ate Daisy, yung siguro para sa mga bata, yung mabibigyan sila ng doon sa groceries o bigas na ganyan, yun siguro yung ating maano dyan. Ngayon, nasa sa inyo yan guys kung ano yung magiging ninyo sa sitwasyon ni Ate Daisy. Ako mismo antabayanan ko yung sitwasyon ni Ate Daisy, no? Kami ni Elmer Music Lover, antabayan na namin kung ano yung magiging sitwasyon ni Ate Daisy. Pero yun, ganun siguro gagawin namin, kasi kasi ganito naman guys, no? Kayo yung nag-sponsor nito, wala naman dapat tayong piliin na tutulungan, no? Kasi si Ate Daisy, yun sitwasyon niya ng ganitong pamilya, no? Kami mismo ni Elmer Music Lover nakikita namin, ni Ate Che nakikita namin. Antabayan natin sila, lalo na sa asawa ni Ate Daisy, kung ano yung magiging sitwasyon, kasi yun nga yung sinasabi ni Ate Daisy na yung kanyang asawa parang walang paki, no? Ako mismo yung na parang hindi ko gusto yung gano'n na yung isang padre di pamilya na dapat siya sana yung mangunguna at siya yung magsusumika para sa pagtataguyod ng kanyang pamilya. Unang-una yung mga anak, ganito pa kaliliit, ito yung mga sitwasyon. Sino ba ang tatay, sino bang padre di pamilya na nakikita yung mga anak na ganito yung sitwasyon? Siguro merong ganon, merong mangilan-ngilan na padre di pamilya na nakikita yung mga anak niya na ganito yung sitwasyon. Pero ako, para sa akin, no, hindi ko kaya. Nasabi ko nga, kahit isusubok ko na lang, ibibigay ko sa anak ko. Na kahit buhay ko, ibibigay ko sa anak ko kung kinakailangan.
Pero ito nga, sa sitwasyon ni Ate Daisy, hindi ko lubos maisip kung bakit ganon na isang padre de pamilya ay na parang wala lang sa kanya na nakita yung ganito sitwasyon na kung tutuusin ilang taon pa lang si ate? 36. Hindi, si Ay, 46. 46 years old. Samantala ako is 54 years old na pero andito pa rin, kumakayod pa rin ako. Na kung tutuusin, wala naman akong problema sa ano ng pamilya, mga anak ko kasi okay naman na. Diba? Hindi naman sa tinitingnan ko yung sitwasyon, no. Ang inaano ko dito, yung padre di pamilya, ang tinitingnan ko rito. Ngayon guys, para sa mga bata siguro at para kay Ate Daisy, aantabayanan ko rin sila at nakamonitor naman si Ate Chi dito. Depende na lang kung ano yung magiging tulong na may abot natin sa kanya, no. So ngayon Ate Daisy, sa ano yan, darating ang Pasko, magpapasko, ano yung ano ninyo, ano yung ibang iniisip na magsalo-salo ng maayos, mapaganda yung ano yung mga plano mo, ano yung iniisip mo ngayong... Hindi nga masunod yung plano ko kasi ano nga po wala nga pong pambili ng ano. Katulad yan, Christmas party po nila. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng pambili niya ng ano, pambayad pati sa eskwelahan, pambayad pambili nila ng pamasko nila. Yung budget ko kikitain ko, babudgetin ko muna. Pag namas ko na lang, tsaka na lang sila bibili. Pag nakikita mo sila ate na ganyan, ano yung nararamdaman mo? Siyempre, naiiyak. Na ano ako. Minsan iniiwanan ko sila. Iniiwanan mo na lang sila para hindi mo sila makita na ganyan yung kanilang sitwasyon. Daling araw pa lang, wala na ako dito. Tapos pag uwi mo, ganito pa rin yung sitwasyon. Yan. Pagbigita na. Ano sa Alik mo. Alik. So yun guys, mga nagkakaroon na tayo ng emotional party dito, no. Pati si tatay naiiyak na talaga, na tumutulo ng luha ni tatay, no. Nandito si Ate Daisy. Ito yung panganay mo. Bakit ka umiiyak? Naawa ka. Ayun guys, naawa daw siya sa nanay niya. Anong pangalan mo? Dylan po. Dylan. So, ikaw yung nag-aaral? Anong year ka na? Anong grade ka na? Grade 7 po. Grade 7. Naiiyak ka ba sa nakikita mo na dadanas mo na hirap, na yung sitwasyon ninyo na ganito si mama mo, nahihirapan, siya lang yung naghahanap buhay? Tama? So sa pag-aaral mo, ano naman, kumusta naman? Okay naman po. Ano yung, buti na giging okay yung mga pangangailangan mo doon sa pag-aaral mo, nabibigay naman ni mama mo ng maayos? Oo, minsan po hindi ako pumapasok po ako ng baon. Pero okay lang sa'yo yun. Opo. So yun guys, ito yung panganay ni Ate Daisy, nag-aaral siya, ginagawa niya yung dapat na gawin niya kasi ano yung gusto mong maabot sana pag natapos ka? Engineer po. Oh. Diba guys, no? Ang ganda ng plano ng bata. Diba? Engineer. Paano ngayon ni Ate Daisy magagawa yon? May bibigay yon yung ano ng bata sa ganitong sitwasyon niya. Unang-una yung padre di pamilya, parang wala lang. Kikita natin guys, yung bata, kanina pa habang nag-uusap kami ng mama niya, nakikita ko nagluluto siya, may piniprito siya, pero nakikita ko namumula yung kanyang luha, kaya hindi ko matiis na hindi siya tawagin para matanong siya. So ngayon, Dylan, ano yung gusto mo? Ano sana yung nais mo? Lalong-lalo na ngayong Pasko. Ako lang na ano kuya. Pagkaroon ng magandang buhay. Ayaw ko na nito, may sagot. So ganito lang yan, ano, Dylan, na ito may papayo ko sa iyo. Huwag mong isipin yung hirap ng buhay ninyo. Ang mahalaga, nakakapag-aral ka o nakakapasok ka o nakapasok ka na, nakapag-umpisa ka na sa pag-aaral mo. Ngayon may papayo ko sa iyo, ituloy-tuloy mo yan. Nasabi mo nga, kahit wala kang baon, okay lang pumapasok ka. Good, very good yan. Gawin mo yan para sa sarili mo, para sa kinabukasan mo, para sa magandang pangarap mo sa buhay, gawin mo yan. At yan,
gawin mo yan ng kasama ang nanay mo ang mga kapatid mo, okay? Wag na wag kang panghihinaan ng loob na kahit ganito yung sitwasyon ninyo, ganito yung pamumuhay ninyo, wag na wag mong isipin na panghinaan ka ng loob o kumbaga umayaw ka. Nasabi nga ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ipagpatuloy mo yan. Okay? Sana so yun guys, sana papaluwa si tatay talaga, no? Kasi yung sitwasyon na ganitong pamilya. First time ko naka-encounter ng ganito. Yung sa unang video ko, meron ako na-encounter, no? Pero ito, na nagkakaroon kami ng hindi, emotional talaga, no? Kasi, di ko alam kung anong gagawin ko. Kasi, sa hirap ng sitwasyon, no? Ako mismo, iniisip ko kung, papaano, ano yung magiging kahinatnan nila sa ganito. Okay lang sana kung dalawa sila nagtutulungan para sa kanilang mga anak. Papaano ngayon yan si Ate Daisy lang. At yung kanyang panganay, yung kanyang anak, panganay na anak, yung kanyang pangarap, napaka taas na level, 'di ba? Engineer. 'Di ba? Sa ganitong pamilya. Ang swerte ng mga ganitong pamilya, no, kasi yung mga anak nila, ang tataas ng mga pangarap nila. Na sana maabot nila 'yon. Oo, maraming mga pamilya na, maraming mga anak na yung pangarap nila naaabot na sa ganitong sitwasyon. Pero sana ito, dasal ko na maabot niya yung kanyang pangarap. At yun nga dahilan, pagpatuloy mo yan, ha. Huwag kang panghinaan ng loob. Ngayon, kung si papa mo naman, nakikita mo na ganyan lang, si mama mo ang tulungan mo. Okay? Magtulungan kayo ni mama mo. At ate, swerte mo. Kasi may anak-anak ganito na kayang tiisin, kayang magtiis. Kasi kung iba-iba yan, wala na. Hindi na mag-iisip ng para sa malamang, diba? Sana Ate Daisy, wag mong hahayaan yung mga anak mo na magkahiwa-hiwalay, no? Ano man yung mangyari, kasama mo siya. Kasi siya yung magiging kaagapay mo sa mga darating na panahon. Okay? So ngayon, Nailan, Ate Daisy, bago to. So yun guys, siguro hanggang dito na lang muna yung aming pag-uusap nila Ate Daisy at ng kanyang panganay na anak na si Dylan. Kasi hindi ko na alam kung anong mga sasabihin ko pa sa kanila, no. Bago yon, magpapasalamat muna ako sa mga sponsors natin. Ate Lani Carmelotes, Dalagang Isay, Day Labs, yan, maraming salamat po sa inyo. At nagpapasalamat din po ako sa buong support ng team support. Nagpapasalamat ako sa buong support ng team support. Ayun. At lalong-lalo na sa Team Kalami, maraming salamat sa Team Kalami, sa mga members o member ng Team Kalami, maraming salamat sa inyong support. At nagpapasalamat ako sa inyo na yun, yung mga videos ni Tatay Papsi TV ay pinapanood ninyo. Yun po ang napakalaking bagay para sa akin, no? Yung mapanood ninyo yung mga ganitong video. At sana, dasal ko po at kahilingan ko na rin po sa inyo na wag po natin kakalimutan, wag po natin kakalimutan na laging panoorin yung mga videos ni Tatay na ganito, no? Kasi para naman po sa kanila, makatulong tayo sa kanila ng kahit pakunti-kunti. So yun ate, magpasalamat kayo sa ating sponsors, no? Kahit na kasi ito pinaghahati-hati namin ito sa inyo, sa mga katulad ninyo, no? Magpasalamat kayo ate sa sponsor. Ikaw dahil magpasalamat ka sa sponsor. Maraming salamat po sa mga sponsor po na nagbibigay po sa amin. Tapos, ano po yung kahit paano nakakapanood po kayo sa video ni Tatay Papsi. Sana po, niyo po kami, tulungan niyo po kami. Yun lang.
Ikaw Dylan. Okay. So yun guys, si Dylan ni medyo ano talaga, na ano siya ng emosyon niya siguro, no. So yun guys, magbibigay tayo ng konting ano kay Ate Daisy para makatulong din sa kanya, no. At bigay natin siya ng ayun yung upo natin kasi dito, oh. Indian seat. Indian seat. Ayan, bigyan natin si ate ng. Ayan ate, tanggapin nyo to ate. Pasensyahan nyo na ha. Ayun, magpasalamat kayo sa sponsor. Salamat po sa binigay niyo sa amin. Malaking tulong na po ito. Sa sunod siguro ate pagbalik namin para ano kasi first unang ano pa lang natin, no. Bibigyan natin yung mga para sa mga bata, no. Ha? Nako, may ano pa si baby, may bukol pa. So yun guys, maraming salamat sa inyo at maraming salamat din sa iyo Ate Daisy kasi nakikita ko yung kumbaga pagpupursige mo para sa iyong mga anak at ipagpatuloy mo yan ate kasi ikaw yung aasahan nila. Wala silang ibang aasahan maliban sa iyo. Okay? At ate, lagi kang mag-iingat at yung iyong pinagkukunan ka mo ng iyong pinagtitinda, wag mong sisirain yung kanyang tiwala, no. At ayun guys, nagpapasalamat ako doon sa pinagkukunan ni Ate Daisy ng kanyang paninda, no. Hindi ko po kilala siya, hindi ko alam kung yung kanyang pangalan, ano. Nagpapasalamat po ako sa iyo kasi napakaganda ng ginagawa ninyo na nakakatulong kayo sa isang tao na ganito. Dasal ko po na mas maraming blessings pa ang dumating sa iyo, no. At maraming salamat sa tulong ninyo kay Ate Daisy at sana po wag kang magsawa na tulungan si Ate Daisy, no. At doon sa mga sponsors ko guys, maraming salamat sa inyo at nandiyan kayo. At dasal ko po sa inyo na mas marami pang blessings ang dumating sa inyo para maipagpatuloy nyo po yung pagtutulong kay tatay para makatulong din si tatay sa mga ganitong dapat natin tulungan. So yun guys, maraming salamat and thank you. Babay kayo. Babay po, salamat po. Babay ka. Ayun guys, lagi kong sinasabi na huwag natin kakalimutan magdasal sa ating mahal na Panginoon kasi siya lamang ang ating walang ibang masasandalan sa ating buhay, sa ating pamumuhay, at sa ating buong pamilya. Maraming salamat guys, and thank you. Bye-bye.